Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang na ika-10 taong selebrasyon ng Mommy Welfare Month ng isa sa trusted distilled drinking water brand sa Pilipinas, ang Absolute, naghandog ito ng makabuluhang workshop and talk na espesyal para sa mga ilaw ng tahanan. Ang mga detalye, panoorin sa The Better News Report na ito. Kasabay ng ika-10 taong selebrasyon ng Mommy Welfare Month ng isa sa trusted distilled drinking water brand sa Pilipinas, ang Absolute, naghandog ito ng makabuluhang workshop and talk na espesyal para sa mga ilaw ng tahanan. Ang mga naging kaganapan, panoorin sa The Better News Report na ito. Naglunsad ng isang makabuluhan at empowering workshop and talk para sa mga ilaw ng tahanan ang isa sa trusted distilled drinking water brand sa Pilipinas, ang Absolute. Kasabay ito ng kanilang pagdiriwang ng ika-10 taon ng Mommy Welfare Month ngayong taon. Ayon sa marketing manager ng Absolute na si Justin Corpuz, taon-taon nilang ipinagdiriwang ang Mommy Welfare Month bilang pagkilala sa hirap at dedikasyong ibinibigay ng mga dakilang ina sa kanilang mga anak at pamilya. Every year, Absolute celebrates our Mommy Welfare Month to really celebrate and recognize the moms for their hard work, as well as to give forum and venue for the mom to express their struggles and be heard of what they're going through. Ngayong taon, bukod sa workshop, raffles and fun games and activities, mayroon ring 10 natatanging mommies ang nakatanggap ng tig 20,000 pesos dahil sa kanilang inspiring motherhood story. Nakatanggap naman ng 200,000 worth of items ang partner hospital ng Absolute, ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital para sa kanilang Kangaroo Mother Care Program. At sa kanilang halos 10 taong partnership, patuloy pa rin ang plano nila na magbigay ng tulong at suporta sa mga ina lalo na mula sa kanilang panganganak. We've already distributed more than 20,000 mommy kits, and we've already supported thousands of moms. And we plan to continue doing that. Actually, there are already plans to expand beyond Fabella to more hospitals nationwide so that we can reach more moms as they prepare and they take care of their kids. Bilang mensahe naman ni Corpuz para sa mga mommies, alagaan pa rin ang kanilang sarili sa kabila ng hirap na maging isang ina sa isang pamilya. As advice to all the moms out there, let's continue to take care of ourselves. Always ask for help if needed, and please don't be afraid to speak out and share your stories. We owe it to ourselves to actually take care of ourselves so that we can be the best version of ourselves to provide absolute love for our families. Samantala, present rin sa naturang event bilang host ang TV host at writer and advocate na si Bianca Gonzalez kasama ang ilang mga eksperto tulad ng pediatrician, OBGYN at momfluencer na siyang nanguna sa workshop na espesyal para sa ating mga dakilang ina. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Dahil dito, ipinangako ng Pangulo na magkakaroon na at makatatamasa ng patas na pasahod, benepisyo at ligtas na working conditions ang mga Pilipinong marino sa ating bansa. Ang mga detalye alamin sa report
ni Arnold Herrera. Karapatan sa patas na sahod at benepisyo, ligtas na working conditions, at skills and competency development na aligned sa global maritime labor laws. Ito ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong marino matapos nitong pirmahan ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa naturang seremonya, kinilala ng Pangulo ang malaking sakripisyo ng mga anyay makabagong bayani para sa ikauunlad ng kanilang sarili, pamilya at bansa, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na security threat sa Red Sea. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades, when they established themselves as the first overseas Filipino workers before the term OFW had even been coined. It is a tribute to their sacrifices, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together a future that they can be proud of. One where their voices are heard, their rights are upheld, their families feel the support of a nation that understands the weight of their duty. Sa ilalim ng Magna Carta, iaangat din ang kalidad ng accommodation, pagkain, healthcare at iba pang serbisyo na nakalaan para sa ating mga mandaragap. Pinasalamatan din ni PBBM ang mga mambabatas at stakeholders na nakiisa sa pagpapalakas at pagpapalawak ng batas para sa mas ikauunlad nila at ng bansa sa domestic at international waters. Pangako pa nito sa ating seafarers ang maglayag kasama sila hanggang sa sila'y makauwi pabalik sa bagong Pilipinas. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palawakin ang access sa internet at matugunan ang suliranin sa pagbaha, lalo na sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ito ang pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group o PSAC-ISG sa rekomendasyon nitong tutugon sa mga naturang suliranin niya. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kaisa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group o PSAC-ISG sa pagpapalawig ng internet connectivity at flood mitigation plan sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, sa naging pagpupulong nito kasama ang PSAC-ISG, mayroong rekomendasyon ng sektor upang mapagtibay pa ang mga plano na tutugon sa problema natin sa pagbaha. Gayon din ang plano na mapalawak pa ang access sa internet ng mga Pilipino, lalo na ng mga nasa malalayong lugar at parte ng Pilipinas na walang access dito. Kabilang na nga sa rekomendasyong nabanggit ng PSAC sa Pangulo ay ang pag-iimplementa ng flood control basins na maging parte ng infrastructure flagship project ng gobyerno. Gayon din ang pagsasaayos ng water systems at pipelines upang mabawasan ang danyos at problema lalo na sa mga lugar na palaging apektado ng pagbaha. Ayon pa sa Pangulo, kasama ang mga pribadong sektor ay mas makatutulong ito upang mapagkonekta ang bawat Pilipino sa bansa at maisakatuparan ng mga hakbangin ng administrasyon patungo sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap naman ng Cash for Work incentive ang higit 3,000 college students mula National Capital Region. Yan ay bilang bahagi ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong turuang magbasa ang mga batang nasa elementary. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Millie Borja. Higit 3,000 college students mula National Capital Region ang nakatanggap ng Cash for Work incentive mula sa Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development. Nagsilbing mga tutor at youth development workers ang naturang mga benepisyaryo sa reading sessions para sa mga batang nasa elementarya na hirap at hindi marunong magbasa. Maliban dito, ang mga college student din ay nagsagawa ng nanay-tatay teacher sessions sa mga magulang at guardian ng mga elementary student. Bawat YDW ay tumanggap ng 12,480 pesos para sa pakikibahagi ng mga ito sa kabuang 20 reading o nanay-tatay teacher sessions. Paliwanag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang naturang halaga ay batay sa Regional Daily Minimum Wage Rate na 610 pesos per day mula July 1 hanggang 16.
at 645 pesos naman mula July 17 sa NCR. Yan ay matapos itaas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR ang daily minimum pay ng non-agriculture workers sa halagang 30 pesos sa halagang 35 pesos kada araw. Ang Taraba sa tutoring program ng DSWD ay naglalayong turuang magbasa ang mga bata sa elementary na hirap at hindi marunong bumasa sa pamamagitan ng mga college student na nagsisilbing kanilang tutor at YDW. Para sa DZRH-TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala ang Parcal Mall sa Asiana City, Parañaque na isa sa mga pinakamagandang gusali sa mundo ngayong 2024. Yan ay batay sa listahan na inilabas ng architectural competition na Prix Versailles na kinabibilangan din ng mga kilalang gusali sa iba't ibang bansa. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pasok bilang isa sa mga pinakamagandang gusali ngayong 2024 ang Parcal Mall sa Asiana City, Parañaque na nagbukas lamang noong nakaraang taon. Sa listahan na inilabas ng architectural competition na Prix Versailles, kabilang ang Parcal sa 7 building na nakapasok sa listahan. Kasama rin dito ang Dior Boutique sa Geneva, Switzerland, SKP Shopping Mall sa Chengdu, China, Nouvelle Gallery sa Annecy, France, Sabyasachi Boutique sa Mumbai, India, bookshops at the Colosseum sa Rome, Italy, at ang Boucheron Ginza Store na matatagpuan naman sa Tokyo, Japan. Inilalarawan ng Prix Versailles ang disenyo ng Parcal bilang fit of urban planning. Sa pamamagitan din umano ng gusali, nahihikayat ang mga tao na magkaroon ng aktibidad gaya ng paglalakad, pagbibisikleta o pagsakay sa mga public transportation dahil sa complicated architectural setting nito. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makalipas naman ng 3 dekada, umaasa ang pinuno ng tribong Talaandig na tuluyan ng mamumukadkad ang kaniyang matayog na pangarap para sa probinsya ng Bukidnon. Ang kilalanin nito bilang Soil Painting Capital of the World. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Maging Soil Painting Capital of the World. Ito ang matayog na pangarap ni Rodelio Waway Saway, pinuno ng tribong Talaandig para sa probinsya ng Bukidnon. Pursigido si Saway na ipinta ang Bukidnon sa prestiyosong Guinness World Records matapos nitong matuklasan na mayaman ng lupa sa probinsya na kayang maglabas ng 23 color variations. Higit sa pagiging isang artistic expression, naniniwala rin si Saway na ang soil painting ay isang paraan para ipagdiwang at panatilihing buhay ang kulturang katutubo. Plano nilang lipunin ng nasa 7,000 hanggang 10,000 individual na lalahok sa Guinness attempt at magpapamalas ng kanilang husay sa soil painting. Nagtipon din ng nasa higit 200 artist sa Malaybalay City para simulan ang documentation process. Kasabay ng plano ni Saway na magsagawa ng soil painting workshops sa kanilang komunidad bilang paghahanda. 30 years in the making. At dumaan man sa mga pagsubok noon, handa na si Saway na sungkitin ang pinapangarap nitong Guinness World Record sa December 5, kasabay ng World Soil Day ng United Nations. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Binigyang pagkilala ang mga natatanging personalidad sa ginanap na PBA Press Corps Award. Kabilang nga sa mga nakatanggap ng parangal ay ang coaching staff ng Philippine Cup champions Meralco Bolts, maging ang Gilas head coach na si Tim Cone. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Natanggap sa kauna-unahang pagkakataon ng PBA team na Meralco Bolts ang pinakamataas na parangal sa PBA Press Corps Award. Iginawad sa coaching staff ng Meralco ang Baby Dalupan Coach of the Year Award, kasunod ng kanilang makasaysayang unang PBA title sa Philippine Cup nang talunin nito ang powerhouse San Miguel Beermen. Ang naturang coaching staff ay binubuo ng head coach na si Luigi Trillo, active consultant na si Nenad Vucinic, at mga deputy nitong si Jean Apable, Reynel Hugnatan, Sandro Soriano, kasama rin ang consultant na si Norman Black. Malaki naman ang pasasalamat ni Trillo sa parangal na natanggap ng team. Ayon dito, bagamat marami pang tournament na nag-aabang sa Meralco,
Taos-puso nitong tinatanggap ang pagkilala. Magugunitang sa aking naging panayam sa coach, sinabi nitong proud siya sa kanilang team mula sa players hanggang sa mga tao sa likod nito. Just proud of the guys, from our management to our head of our basketball, our active consultant, Coach Nenad, our consultants, our coaches, all the way down to the utility. We feel like we're a family, and I think the nice thing is we really earned that. We didn't have any shortcuts. You know, there weren't really a lot of injuries around. So now we have to, we're thankful, grateful, but now we have to move forward to this next conference. Samantala, maliban sa Meralco, nakatanggap din ng parangalang Gilas head coach na si Tim Cone. Iginawa dito ang President's Award dahil sa mga naging achievement ng national team sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang ang pagkapanalo kontra Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, habang iginawad naman sa isa sa mga icon ng liga na si Robert Jaworski ang Lifetime Achievement Award. Samantala, kabilang din sa mga pinarangalan ang San Miguel Corporation Sports Director na si Al Francis Chua na nakatanggap ng Danny Floro Executive of the Year, si Cliff Hodge bilang Defensive Player of the Year, Ian Sanggalang at L.A. Tenorio bilang mga Comeback Player of the Year, si Bong Quinto ng Meralco Bolts bilang Mr. Quality Minutes, Robert Bolick na kinilala bilang Scoring Champion, at Junmar Fajardo na nakatanggap ng Order of Merit. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Ang dating child star na si Amy Nobleza nagtapos na bilang magna cum laude sa kolehiyo. Vice ganda, pinasalamatan ito dahil sa itinulong nito upang siya ay makapagtapos ng kaniyang pag-aaral. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Nagtapos na magna cum laude ang dating child star at singer na si Amy Nobleza sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Ang dalaga, part ng class of 2024 ng Lyceum of the Philippines University sa Maynila. Itong ibinida ni Amy sa Instagram kalakipang kanyang graduation pictures at ilang kaganapan noong nagdaang graduation day na ginanap sa PICC. Labis naman ang pasalamat nito sa lahat ng mga sumuporta sa kanya mula pamilya, kaibigan, kaklase at Team Amy. Special mention din sa post nito si unkabuggable star Vice Ganda na siya raw tumulong sa kaniyang pag-aaral. Aniya, forever grateful ito sa comedian TV host. Kung matatandaan, taong 2019 nang sumali si Amy sa singing competition na tawag ng Tanghalan. Doon ito inalok ni Vice ang tulong para sa kaniyang pagpasok sa kolehiyo. Bukod sa tawag ng Tanghalan, sumali rin ito sa Pinoy Dream Academy at sumabak din si Amy sa mundo ng pag-arte. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang
mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.